Oplan Tokhang. Alamin natin kung ano ang punot dulo nito mula sa ating kabrigadang si Jay Sabale. Nito lang ikasyam ng Hulyo, umabot sa 4,664 ang sumukong drug dependents, users, pushers at couriers sa Tagum City, Davao del Norte. Lubhang malaki raw ang bilang kumpara sa kanilang inasahan. Sa Tagum City, may bansag na para sa mga sumukong user, pusher at courier, ang TADS o Tagumeños Against Drugs. Ang malaking bilang ng sumuko sa Tagum City, resulta raw ng Oplan Tokhang o Toktok Hangyo, kung saan ang mga pulis mismo ang nagbahay-bahay at nangatok sa mga drug suspect sa 23 barangay ng lungsod. Ayon sa tala ng Dangerous Drugs Board, mahigit 1 milyong Pilipino gumagamit ng ilegal na droga. 464 dito, taga Mandaluyong City. Naabutan pa nga namin noong nakaraang linggo lang ang pagsuko pa ng ilan. Andito tayo sa Barangay Addition Hills, no? Ito yung pangatlong batches namin ng mga surrendery. Ito, katatapos lang ng programa, more or less may sumuko sa atin na 65 sa drug users and pushers. Tanda raw ng tagumpay ng mga programa kontra droga ang paglobo ng bilang ng mga sumusukong drug suspects. Ang problema, sa dami nila, maaring hindi lahat mabigyan ng kaukulang medikal na atensyon tulad ng rehabilitasyon. Sa Eastern Police District nga raw, Marikina City lang ang mayroon. Kasi po, kung titingnan natin, wala po tayong what's next, ano po yung gagawin sa kanila. Hindi po natin nakikita yon. And sa sobrang dami po, kakayanin po ba natin, just in case yung findings natin, kailangan po silang i-confine sa facility. Meron po ba tayong enough facility as of today? Ayon sa tala ng Dangerous Drugs Board, 42 rehabilitation facilities lang sa bansa ang accredited ng Department of Health o DOH. 15 rito, pag-aari ng gobyerno, habang 27 naman ang pribado. Rehabilitation capacity is too low. Nakasaad sa there are only more than 3,000. The capacity of all the rehabilitation centers in the country, the ideal capacity nakalista sa kanila that is approved by the DOH is only more than 3,000. Para makasabay pa rin sa kampanya kontra droga kahit wala mang pasilidad para sa rehabilitasyon, ang Mandaluyong City, tinitipon pa rin ang drug dependents para sa Zumba. Naisipan natin ang Zumba. Kasi ang Zumba, hindi lang yung health nila eh. Kailangan kasi natin, yung mga sumurrender sa atin, i-monitor natin. So, ito ang pinakasimpleng pag-monitor sa kanila eh. Unang-una, pag hindi sila dumating dun sa Zumba session, babalikan sila ng mga pulis natin para itokhang uli o katokin. Ngayon, kung medyo nag-Zumba naman sila, medyo sa tingin natin na medyo mahina sila, hindi, kumbaga may sign na nag-drugs uli sila, kakausapin uli natin. Experience ko, pinawisan ako grabe. Ngayon ko na naranasan to. Ngayon ko na naranasan After 4 years. After 4 years ako sa loob. Nag-enjoy ka naman? Hindi naman ako. Enjoy ako. Eh, ano masasabi mo? Meron daw yata kayong mga kasama na hindi pa yata nagpunta rito, nag-report. Ang sabi ko sa kanila, makipag-ano sila, makipag-isa sila para, hindi naman para sa ano to eh. Para sa pangkalahatan to eh. Oo. Diba? Para sa lahat to, hindi, kung kailangan na sumuko na sila para hindi pa huli lahat eh. May panahon pa eh. Hindi ko po sinasabing masama yon, pero yan ay magandang karagdagang programa. Pero dagdagan po natin ng kaunting programa ng treatment, counseling, mga ganong programa sa mga non-drug dependent at rehabilitation naman talaga dapat sa mga drug dependents. Kasi sa rehabilitation program, sa mga drug rehab centers, kasama na rin yan eh. Ang Zumba maaaring maging akma lang daw sa mga experimenter o yung unang beses gumamit ng droga hanggang sa paisa-isa hanggang 2 beses sa isang taon. Maaari rin daw itong ipang monitor sa mga occasional user o yung tuwing may okasyon lang gumagamit. Pero rehabilitasyon ng hanggang 6 na buwan ang kailangan kung ang gumagamit ay drug dependent na. Ikwento mo nga sa akin, ilang taon ka nag-umpisa ng shabu
Isinama namin si Ramon kay Dr. Bernadette Arsena, isang psychiatrist, para alamin kung sapat nga ba ang monitoring na kanyang nakukuha. Ang mga ganitong sakit ay kailangan talaga ng long-term din na treatment. Kung Zumba lang ay hindi siya pwedeng yun lang ang ating treatment approach. No? Kailangan dito ay madaming mga gagawin sa kanya. Unang-una, tingnan natin yung kanyang kalusugan. Patuloy daw ang proyekto ng pamahalaan sa pagpapalaki ng mga eksistidong rehabilitation facility sa bansa para matugunan ang lumulobong bilang ng mga sumusukong drug dependents, user, pusher at courier.